kailangan ng baptismuhan ko kayo. Because sabi po ng Bible, he that is baptized, the believer is baptized, shall be saved. Kailangan din ng water baptism. Okay? Hindi na water baptism po ay you are saved. Kahit hindi ka na baptized. Pero yung iba, ayaw nilang magpa-water baptized dahil sabi nila, yung lang magnanakaw na nakapako sa krus. Sabi ni Jesus sa kanya, today you shall be with me in paradise. Kasi ang salvation ay instantaneous. Well, gusto mo bang nasa tingin ka na kamatayan? Bago mo tanggapin ang Panginoon. So sabi ng ating Panginoon din, kung siya ay narito sa bawang ng lupa, sabi niya, this is to fulfill all righteousness. So ating Panginoon mismo, na nagpa-water baptize. So, hindi pa kayo na bautismo ng tubig, this year, ay mayroon tayong water baptism. Pag-inquire lang po sa office. Mayroon tayong water baptism, itong culmination ng ating prayer, season of prayer sa Sabado. So, nagpapagpunay po ating mga pastor. Ang pangalawa na sacrament is the Lord's Supper. Baka ito sinabi ng ating Panginoon, tuwing gagawin ito ay inaalaala ako. Inaalaala natin ang dakilang sakripisyo, dakilang pag-ibig ng Diyos na kung saan siya ay napako sa krus, namatay, balik na buhay na muli, upang tumusin tayo sa ating mga kasalanan. At ito lamang po ang paraan ginawa ng Diyos, ang kanyang pagkapako sa krus kung siya namatay. Yun lamang ang tanging paraan, wala ng ibang paraan ng Diyos upang tayo maligtas. Hindi, yung ating Panginoon, na napako sa krus, ang kanyang dugo, na dumaloy sa krus, upang tumusin tayo sa ating kasalanan. Sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So, dahil sa ginawa niya ng ating Panginoon, sa ating Santa Cena, inaalaala natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Upang mapuno tayo ng alam na pag-ibig at pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23, at sumusunod, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, but this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. So, itong gagawin natin ito ay hindi kunting merienda, kundi alaala. Kapag namatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay sa ating mga kasalanan, can you say